Ayan, hello mga kaibigan, isang magandang araw po muli sa ating lahat. Kumusta po kayo? Pag-usapan nga natin mga kaibigan itong statement o naging kasagutan ni Raffy Tulfo hinggil doon sa manifesto na inilabas at pinirmahan ng mga retired AFP PNP officers para lamang kundinahin si Raffy Tulfo. I-call out siya at syempre ipaalam sa mga mamayang Pilipino na hindi lahat ng actions o napapanood dyan sa Raffy Tulfo in action, maging sa Senado, ay tama at nakakatulong sa mga Pilipino. Nakasaad dito, mga kaibigan, statement from the office of Senator Raffy Tulfo. It has come to our office attention that a splice of Senator Raffy Tulfo's program that was aired broadly 4 years ago in 2020. It is making the rounds online to deliberately destroy his image. Ito pala mga kaibigan, unang-una ginamit yung spliced words. Bakit yung video ba na yon ay may mga dinugtong ba? No? Fake news ba yon? Paninira ba yon? Sinira ba ng mga nakita namin na katotohanan? Na mula sa bibig mo, Raffy Tulfo, na pinagsabihan mo ng duwag ang isang sundalo habang naka-duty siya. At nung tinawagan mo yung sundalo na ito, na si PFC Raymond Canlog, nakiusap pa siya na nasa critical area sila, na anytime pwede nilang makasablubong yung kanilang mga kaaway, yung mga terorista. Diba? Pero ipinag-iitan mo pa rin yung gusto mo. At ang masaklap doon, pinagsalitaan mo ng hindi maganda itong si PFC Canlog. Isang sundalo, pagsabihan mo ng duwag, hindi lamang masagot yung gusto. Diba? Ito kasi ang mahirap mga kaibigan eh. Si Raffy Tulfo, laging nag-aasta siya. Mula noon pa. Ito, 2022. Diba? Mula noon pa, boss siya kung umasta. Parang siya, lagi ang tama. Siya lagi ang dapat masunod. Diba? At kapag kontrahin mo, hindi niya marinig yung gusto mong sagot. Nako, katakot-takot. Bukod sa panlalait, no? Ang maririnig mo sa kanya, iinsultuhin ka pa. Katulad ng ginawa nito ni Raffy Tulfo kay PFC Canlog. Di ba mga kaibigan? Yung tawagin lang na duwag ang isang sundalo. Masakit yun. Hindi lang kay PFC Raymond Canlog, kundi sa kanyang mga kamag-anak. Alam ng mga kamag-anak nito, magulang, kapatid, pag-anakan, na ang kanilang kapamilya, itong si Raymond Canlog, handang ibuwis ang buhay para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas, kapayapaan ng mga mamamayang Pilipino, at isa ka na doon, Raffy Tulfo, sa mga mamamayan na yun. So yun na nga ang nangyari. Pinag-iitan mo pa rin ang gusto mo. At na para bang gusto mong pilitin itong si Raymond Canlog, napakasalan yung girlfriend niya. Hindi mo mapipilit ang isang tao sa ayaw niya. Lalo na kapag usaping kasal. Bawat isa, bawat tao ay may karapatan. Kaya nga merong batas. Merong batas ang bawat bansa. At dyan sa Pilipinas, hindi mo pwedeng persahin ng isang tao dahil lamang umiyak yung nagreklamo sa'yo. Na girlfriend nito, ni PFC Canlog, na inurungan niya ng kasal. Siyempre, ang isang tao mga kaibigan, hindi yan uurong. Lalo yung mga ganitong sensitibong usapin, ikakasal na lang uurong. May nakitang mali yung tao, kaya siya umurong. Hindi mo ba naisip yun? At hindi para sa akin, hindi duwag yung si Canlog. No? Si Raymond Canlog, si PFC Canlog. Isa siyang matapang. Hindi ibig sabihin na umurong sa kasal ay duwag na. Meron siya ibig sabihin na nakitang hindi maganda bago niya pa pagsisihan. Meron nga dyan na ikinasal. Yun ba yung gusto mong mangyari, Raffy Tulfo? Kung sakaling napilit mo yun si Canlog, ikinasal sila. Tapos yung pagsisisi ay laging nasa huli. Diba? Meron nga akong kakilala na nung nabuntis yung asawa, kinasal naman. Pero habang ipinagbubuntis yung kanilang panganay na anak, inabando na naman. Hindi na naagilap ng ilang taon hanggang sa isinilang yung anak. Lumaki yung anak. Nang hindi na binalikan ng ama, inabando na. At nung malaki na, 13 anyos na yung bata, nakilala yung ama. Kasi nakita na sa telebisyon nung bata. Siyempre excited yung bata. Babae pa naman. Nakita yung tatay niya. Nabalitaan. Excited yung bata na makilala yung ama.
So, alam ninyo siguro kung sino. Ako kasi kilala ko kung sino yung babaeng yun, yung bata na inabandon na at saka yung nanay. So, pagpatuloy natin mga kaibigan, nakalagay dito, the video involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of survey for the 2028 presidential election, which afterward was followed by the manifesto criticizing Senator Raffy Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Nakakapagtaka ba? Di ba? Siyempre, magbibigay na ng boses yung mga tao na concern, totoong concern sa bansa natin. Lumabas yung survey. Ikaw ang nanguna sa survey. Di ba? Ang tingin sa'yo ng mga milyon-milyon mong subscribers, no, naniniwala sa'yo, ay napakabuti mong tao. Di ba? Pero meron palang mga tao din na naaalarma kung sakaling ikaw ang maging pangulo ng bansa sa darating na mga taon. Diba? Paano na ang ating bansa, ang mamamayang Pilipino? Kung ngayon pa nga lang na hindi ka pa pangulo, ganito mo na tratuhin ang mga tao. Masalamat tayo, sabi nga ni Atty. Libayan, kung noon dito sa batas natin, no, si Atty. Libayan lang at mangilan-ilan lang, no, ang nabuksan ng isipan, lumalaban at ipinaglalaban ang alam nila na tama, batay sa batas. Pero ngayon, akala natin noon, tayo-tayo lang. Diba? Pero ngayon, meron na rin na mga lumabas. At mga officers pa ng AFP. Diba? Mga kapulisan. Malakas na rin ang loob nila. Kasi naaalarma sila. Paano kung si Senator Raffy Tulfo ang maging pangulo? Diba? Na ganito magtrato sa mga tao. Diyo ba? So, salamat sa mga retired officers na ito na naglakas ng loob para ipaalam sa mga mamamayang Pilipino kung anong klase. Kung nararapat ba si Raffy Tulfo na maging pangulo ng bansa natin o hindi. Nakalagay dito, masakit isipin na ang mga kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyong pampulitika. Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang. Lalo na sa usaping ito na halos mag-aapat na taon na ang nakakaraan. Hindi ako naniniwala, mga kaibigan, na nagagamit ang mga kasundaluhan natin sa usaping pampulitika. Lumabas lang ito dahil matagal na nilang kinikimkim ang kanilang hinanakit, ang kanilang sama ng loob. Dahil kabaro nila yung ininsulto, sinabihan na duwag. Diba ang mga sundalo ang turingan nila? Diba? Halos magkakapatid. Higit pa sa magkakapatid kasi sila yung magkakasama. Magdadamayan sila kapag may mga kalaban. Diba? Sila yung totoong nagbubuwis ng buhay. So kapag tininggan mo yung isa dyan, masasaktan yung karamihan na kasama nila. Diba? Kasi higit pa sa magkakapatid ang turingan nila. Sakit, no, mga kaibigan? Tayo nga hindi sundalo nasasaktan. Na marinig natin na ang isang sundalo sabihan na duwag ng isang Senator Raffy Tulfo. Noon hindi pa siya senador. Broadcaster pa lang. Hindi lang nasagot yung tawag niya. Dahil nasa critical na area, anytime pwedeng makasagupa yung kalaban, yung mga terorista, yung mga rebelde. Nakiusap naman si PFC Canlog ng time na yon. Pero pinakinggan ba? Hindi. Diba, mga kaibigan? Tayo nga na ordinaryong mamamayang Pilipino lang, nasaktan at nagalit. How much more itong mga kabaro? Mga matataas na ranggo ng AFP, mga pulis, mga retired policemen. No? Nasaktan sila at kailangan nilang i-voice out yon, mga kaibigan. Kailangang malaman ng mga mamamayang Pilipino kung ito ba na nais ninyo na maging pangulo. Number 1 sa survey sa presidential election sa 2028 ay karapat-dapat o hindi. Di ba? Nakalagay dito, malaki ang respeto ni Senator Tulfo
sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Yun na nga, kahit ano pa yung kapamilya mo, kahit lahat pa sila, militar, army o ano pa man, ikaw ay senador. Hindi mo pinagdaanan kung ano yung pinagdaanan ng mga kapamilya mo. Yung tatay mo, yung uncle mo, yung lolo mo, o kung sino pa man yan, na mga sundalo dati pa. Hindi mo pwedeng akuin o irason yun sa mga nangyayari at ginawa mong aksyon sa mga tao. So, hindi ito para sa akin kapanipaniwala. At hindi ka kumbi-kumbinsi. No? Dahil yung ginawa mo palang kay AFP Raymond Canlog ay sapat ng batayan. Sabi nga dito sa manifesto, disrespectful. So, ito mga kaibigan para sa akin, hindi na ito kakumbi-kumbinsi na mga paliwanag niya dito. Nakalagay pa nga dito, dagdag pa sa kanila ay ang tiyuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng United States, o wala na kaming pakialam doon. No? Ang mga tao na nakarinig kung paano mo ininsulto itong si PFC Canlog, wala na. Wala na, hindi na tumatagos. Hindi na tumatagos. No? Na ang paliwanag na ito. At syempre, sabi nga natin ni Libayan, hindi ikaw yun. Hindi ikaw sila. Diba? So, hindi mo pwedeng irason iyon na mahal mo yung ating mga kasundaluhan. O concern ka sa mga kasundaluhan. O may respeto ka sa kasundaluhan. Kasi, sabi ko nga, yung ginawa mo na pang-iinsulto, sinabihan mo ng duwag, si PFC Canlog ay sapat ng dahilan para sabihin ng mamamayang Pilipino, ng mga general na ito, ng mga retired AFP, PNP officers, na wala kang respeto, Raffy Tulfo, sa mga kabaro nila. Ang hirap mga kaibigan, yung sa ngayon pa lang, iniisip mo kung ano yung magiging ng ating bansa na Pilipinas kung si Senator Raffy Tulfo ang maging pangulo ng ating bansa. Diba? So, ilang mga kaibigan, ako po muli si Lou, ang inyong ka-informative. Mabuhay.